ibig sabihin lang nun, magiging pagkain ko lang kayo mamaya. Mga hangal! Quintas? Para saan naman ho to? Tsaka, anong ba to hutong itim na to? Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hayaan niyo po kong isalaysay ang aking naging karanasan nang lumipat kami sa probinsya ng namayapa akong lola. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Geraldine. At ito, ang aking kwento. O anak, na-empake nyo na ba lahat ng gamit nyo? Mamaya lang, nandito na yung inarkil akong maghahatid sa atin sa pier. Opo, ma. Kung gusto niyo, pati tong si Rafa, ilagay ko na rin sa maleta eh. Ang kulit eh. Ni hindi man lang ako tinulungan. Imbis na iabot sa akin yung mga damit niya na ilalagay sa maleta, inuna pang ipasok yung mga laruan niya. Eh, sayang naman po yun kung hindi natin dadalhin, Mama. Ibibigay pa sa akin yun ni Papa eh. Rafa anak, hayaan mo na yung mga yan. Hindi naman natin makakayang dalhin ng lahat ng mga yan eh. Iwanan mo na lang yung mga yan nang may mapaglaruan dito yung mga pinsan mo. Kaya nga, Raf. Tsaka sigurado namang bibilhan ka ulit ni Papa kapag nakauwi na siya. Malapit naman nang matapos yung kontrata niya eh. Siguradong mas magaganda pa yung mabibili mo pag nagkataon. O sige po. Pero dadalhin ko po tong si Buzz Lightyear. Favorite ko to eh. Oo na, sige na. Ay ma, nandiyan na yata yung van na inarkila mo eh. Bumubusina na sa tapat ng gate oh. Ay oo nga no. Teka nga't lalabasin ko. O kayo, bitbitin nyo na yung mga gamit ninyo at ilagay nyo na dun sa sala. 20 anyos ako noon nang lumipat kami sa probinsya. Sayang naman kasi kung hindi matitirhan at mabubulok lang. Malaki pa naman ang bahay ni Lola doon na pinaaalagaan at pinalilinisan lang ni Mama sa dating kasambahay at labandera nila Lola noon na si Nana Olga. Kaya kami uuwi doon ay dahil matanda na si Nana Olga at hindi niya na kaya ang regular na maglinis sa bahay. Madalas inaatake na rin kasi ng rayuma. Higit 24 oras ang naging biyahe namin noon. Kaya naman pagdating sa bahay, tila lantang gulay na ako. Magandang hapon ho, Nana Olga. Abay Esme, ikaw na ba yan? Oo, ako nga. Kumusta ho? Eto, paika-ika na. Paano ba naman kasi umatake na naman ang rayuma ko. Abay, kailangan ko pang maglinis dahil nakakahiya naman sa inyo kung madarat na ninyong marumi itong bahay. Nana Olga naman oh. Sobra naman na po sa linis tong bahay na to. Hindi naman ho kami ibang tao kaya wala akong problema sa amin yun. Nako, kahit na. Teka, ito na ba si Geraldine? At itong batang pogi na ito na ba yung bunso mo? Oho, Nana, sila na po yun. Oh, Rafa, Geraldine, magmano kayo kay Nana Olga. Mano po, Nana. Pero pagkatapos kong magmano, hindi ka agad binitawan ni Nana Olga ang kamay ko. Bagkus mas hinigpitan niya pa ang pagkakahawak sa akin. Nang mapatingin ako sa mga mata niya, parang may kung anong humele sa akin at bigla na lang akong nahilo. Ilang sandali pa, agad na lamang akong napatakbo sa gilid ng bakod, saka nagsuka. O Geraldine anak, ano ba nangyayari sa'yo? Nahihilo ka pa ba sa biyahe? Hindi ko nga po alam, May. Para po kasing may biglang pumigas sa tiyan ko. Parang binabaliktad na hindi ko maintindihan. Ay, nako, Iha. Pasensya ka na't baka nausog kita. Esme, pakibigyan mo nga ng luya itong anak mo. Pitpitin mo saka ipahid yung kata sa tiyan niya. Sige ho. Tara na muna sa loob. Hindi ko na napansin pa ang itsura ng bahay. Dahil pagpasok ko ay pinaupo na ako agad ni Mama sa couch na nasa sala. Saka naman tumungo si Mama sa kusina upang kumuha ng luya. Pakiramdam ko noon, sobra akong nahihilo na hindi ko mawari. Maya-maya lang, tinabihan ako ni Mama at sa kanya itinaas ang damit ko. Pinahid niya ang pinitpit na luya doon ng pakrus. Saka yun inilagay sa damit ko at itinali. O ano? Masakit pa ba, Ineng? Opo, Nana Olga pero hindi naman na po masyado. Abay, mahina pala ang tungan mo. Delikado ka sa mga aswang ko sa akin pa lang namimilipit ka na sa sakit ng tiyan.
Mas madali ka kasi nilang malalansi kapag ganyan. O siya, magpapakulo muna ako ng tubig at igagawa kita ng salabat para lumabas ang hangin dyan sa katawan mo at baka nabigla ka rin sa hangin. Maraming salamat po, Nana Olga, ha? Walang anuman yon. Asya, sige. Maupo muna kayo dyan at magpahinga. Ikaw, Esme, gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Naku, tsaan na lang ho kung meron. Baka ho hindi kasi ako makatulog kaagad mamaya kapag nagkape pa ako. Meron din naman. Yung Lipton na green lang ang meron dito. Oo, pwede na ho yun. Salamat ho ulit, ha? Ikaw ba, iho? Anong gusto mong inumin? Gusto mo ba ng Ovaltine? Ovaltine? Aba, oo. Tsokolate yun na inumin. Abay, bakit hindi mo yun alam? Halika na sa kusina. Samahan mo ko't ipagtitimpla na kita. Sinamahan nga ni Rafa si Nana Olga sa kusina. Habang si Nanay naman, hinihilot ang kamay ko. Pinipisil niya yung gitna ng hintuturo ko at hinlalaki sa kamay para mapisaraw yung hangin. Binigyan niya rin ako ng white flower at sinabing singhutin ko yon. May eucalyptus yata yon, kaya nakatulong sa pagkawala ng hilo ko. Maya-maya pa, dumating na rin si Rafa at Nana Olga. Bitbit ang mga tasa. Tumatanda na talaga si Nana Olga. Sabi niya Ovaltine daw yun eh. Kukuha naman ang nakalagay sa pack. Pasensya ka na po ha. Akala ko kasi Ovaltine pa rin yun. Abay, parehas kasi ang kulay ng pakete. Pagpasensyahan nyo na po yung anak ko na yan, ha, Nana Olga? Mana kasi sa tatay niyang perfectionist eh. Abay, ganun ba? O siya, eto na, Esme. Eto na ang tsaa mo. Ang taho pinakukuluan ko pa. Saglit na lang naman yun. Po? Taho po? Luya lang naman yun, Nana. Ay nako, ikaw talagang bata ka, lahat na lang napapansin mo. Taho naman kasi ang tawag ng ibang matatanda dun sa pinakuluang luya. Nasanay kasi kayong mga bata na yung taho gawa sa soya eh. Tapos hinahaluan pa ng sago at saka ng arnibal. Abay, paborito nga yun ng mga bata. Kahit nga dito kapag nakarinig ng taho, magsisikuhaan ka agad ng baso. Pagkatapos tatakbo ng mabilis para maabutan lang yung naglalako. Abay, napapakamot pa nga yung magtataho. Dahil ang laki pa ng baso ng iba. Yung pala 10 piso lang ang bibilihin. Ganun ho talaga ata. Mga bata eh. Ito nga ho si Rafa, ganun din. Tapos 5 piso lang ang bibilihin. Ang sasabihin pa wala na raw kaming pera. Sa lusog ba naman ng batang to? Hindi naman mapagkakamala na naghihirap. Ay, nako, mga bata nga naman. Ay siya, teka lang at titingnan ko muna yung pinakukuluan ko. Sige ho, Nana. Kahit ako noon na sumasakit ang tiyan at nahihilo, napapatawa na lang din sa usapan ni na Mama sa Nana Olga. Totoo naman kasi ang mga sinabi nila dahil gawain ko rin yun dati. Paborito ko rin kasi ang taho lalo na kapag sobrang tamis ng arnibal. Paglabas naman ni Nana Olga sa kusina, dala niya na ang tasang panigurado ng pinakuloang luya ang laman. O iha, eto na ang taho mo. Umuusok pa yan, anak. Maya-maya mo na inumin. Palamigin muna natin ng konti para hindi mapaso yung bibig mo. Bagong pakulo pa naman to. Sige po, Ma. Sige na, Esme. Asikasuhin mo lang yung anak mo at magluluto na ako para sa hapunan. Kailangan ko na rin kasing umuwi mamaya At pakakainin ko pa yung mga alaga kong baboy at manok. Ay, naku, wag na lang ho. Ako na lang ho ang magluluto, Nana. Alam ko pagod din kayo. Sigurado ka ba? Oo naman, ako na ho ang bahala. Siya nga ho pala. Eto ho, pandagdag niyo po sa gastusin niyo. Abay, sobra naman yata ito, iha. Tama na itong 500. Ay, naku, Nana, sige na ho. Tanggapin niyo na ho yan at alam kong kailangan niyo rin yan. Maraming salamat ho sa pag-aasikaso sa amin, ha? At sa pag-aalaga ng bahay na to ni Nanay habang wala kami. Siya, sige. Maraming salamat dito, ha? At saka, walang anuman yun. Sinasahuran niyo naman ako sa pagbabanday sa bahay ng nanay mo. Kapag may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin. Tutulong ako kapag kaya ko. Paano? Uuna na ako, ha? Siya nga pala. Huwag niyong kalimutang magbaliktad ng walis tingting dito sa pintuan. O sige na, tutuloy na ako. Sige ho, Nana. Ingat ho kayo sa pag-uwi, ha?
saka ko naman naalala noon ang sinabi ni Nana Olga. Nakaya raw ako nausog dahil mahina ang dungan ko at madali lang akong malalansin ng aswang. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong kay Mama tungkol sa mga nilalang na yon na sinasabi ng marami na uso sa mga probinsya. Lalo na daw sa mga liblib na bahagi o lugar. Totoo po ba talaga yung aswang, Ma? Di ba po dito kayo lumaki? Oo. Maraming nagsasabi na totoo daw ang mga nilalang na yon. Lalo na yung mga matatanda. Pero sa tagal ko namang nanirahan dito, wala pa naman akong nakikita kahit isa. Tahimik kasi yung baryo na to simula pa dati. At kahit ngayon naman tingnan mo. Sobrang lalayo ng mga bahay sa isa't isa. Para saan po yung binaliktad na walis tingting? Marami po yun ah. Ang sabi sa akin ng lola mo dati, mabisa raw yung pangontra sa aswang. Hindi nila mapapasok ang bahay mo kapag may walis tingting na nakabaliktad sa pintuan. Pero duda naman akong may aswang pa sa panahong to. Pero para sa kaligtasan natin, mas maiging sumunod na lang tayo. Oo nga po, Ma. Pero sigurado naman po ako, magiging maayos ang buhay natin dito kasi malayo sa gulo. Hindi katulad sa Maynila, dikit-dikit yung mga bahay. Buti sana kung sa exclusive subdivision tayo nakatira. Kaso hindi naman. Kaya nga sipagan mo sa pag-aaral. Lalo pat magkokolehiyo ka na. Kaya sana wala mo ng boyfriend, ha? Oo naman po, Ma. Hindi ko po nakakalimutan yung 7 B's ko, no? Books before boys because boys bring babies. Siguraduhin mo lang, ha? Do boys bring babies po ba, Mama? Babae naman po ang nagbubuntis, ah. Di ba dapat girls bring babies? Ay naku, Rafa. Busin mo na nga lang yung iniinom mo. Dami mong alam talaga kahit kailan. Saka mo niyan isipin kapag malaki ka na, tsaka pag nasa tamang edad ka na. Wag muna ngayon dahil baby ka pa. Hala, big boy na kaya ako. Hindi na ako baby, no? Hindi. Walang iyakan, hindi naman kita inaano dyan eh. Ay nako, kayo talagang dalawa magsitigil nga kayo. O siya, Geraldine, ubusin mo na rin yung taho mo. Maiwan ko na muna kayo dyan at magluluto pa ako ng hapunan natin. Nang makapasok si Mama sa kusina ay nahiga muna ako saglit sa couch. Medyo nahihilo pa rin kasi ako ng mga oras na yon. Hindi ko naman inaasahang makakatulog ako. Kaya nagising na lamang ako dahil sa hanging bumubuga sa mukha ko. At pagdilat ko, nasa harapan ko pala si Rafa at hinihipan ng mukha ko. Mabilis akong napabangon at agad siyang binato ng throw pillow. Aray! Mama, oh! Si ate! Namamato ng unan! Balahura ka kasi. Bakit ba kasi hinihingahan mo ko sa mukha? Buti sana kung nag-toothbrush ka, kaso hindi. Ang baho kaya ng hininga mo. At least, effective na pang magising, di ba? Kahit kasi tinatampal-tampal na kita, ayaw mo pa rin magising eh. Loko-lokong bata to ah. Ikaw ayari ka talaga sa akin kapag nakaganti ako. Ay nako, tumigil na nga kayong dalawa. Lagi na lang kayong ganyan. Para kayong mga aso't pusa eh. Geraldine, matanda ka na ha? Umakto ka nang naaayon sa edad mo. Sorry na po. Ito kasi napakabalahura. Baho pa man din ang hininga, nakakadiri. O siya, hay na kayo sa hapag at nakahanda na yung hapunan. Kailangan nating magpahinga ng maaga para makabawi tayo. Lalo na't galing pa tayo sa biyahe. Naging maayos naman ang unang gabi namin noon sa bahay ni Lola. Para pang ang air-conditioned ang kwarto ng madaling araw dahil sa sobrang lamig. Kaya naman napasarap talaga ang tulog ko. Kinaumagahan, hindi pa sana ako gigising kung hindi lang kumatok si Mama sa kwarto ko. Oh, Geraldine, napasarap yung tulog mo ah. Mabutit komportable ka agad dito sa bahay. Ang lamig po kasi kaninang madaling araw, May. Para talaga may aircon. Ganyan talaga anak kapag puro puno ang paligid. Malamig at sariwa ang hangin. Ma, pwede po ba kaming mamasyal mamaya? Abay, ayos lang naman. Basta wag lang kayong masyadong lalayo, ha? Kaso wala pa akong gana na mamasyal sa kung saan-saan eh. Medyo hilo pa ako sa biyahe. Kahit kailan talagang KJ mo. Kung gusto mo, mamasyal ka mag-isa. O di kaya maglaro ka na lang dyan sa bakuran. Malawak naman dyan eh. Ay nako, Geraldine. Pagbigyan mo na yung kapatid mo. Mas makakahinga ka pa kasi puro puno at halaman ang makikita mo. O di kaya bakit hindi nyo nalang puntahan si Nana Olga sa bahay niya para maaliw naman siya?
Alam kong wala akong takas kapag si Mama na ang nagsabi. Kaya pagsapit ng hapon, tinungo nga namin ang bahay ni Nana Olga. 2 bahay pa ang madaraanan namin bago makarating doon. Kaya naman medyo malayo rin ang lalakarin namin. Ate, aratilis, oh. Tara, kuha tayo. Ang daming bunga. Nagsisipulahan lang sa puno. Aba oo nga no. Sige tara. Wala naman yatang magagalit kasi nasa bakanting lote naman to tumubo eh. Wow! Ang daming bunga. Ate, akit ako, ah. Wag na. Ako na lang ang aakyat, baka mahulog ka pa. Mapapagalitan pa ako ni Mama kapag nabalian ka ng buto eh. Ang payat mo pa naman. Ha, ha, ha. Ang sarcastic mo, ate. Siya, sige na. Umakyat ka na. Ikaw mo ko ng marami, ah. Oo na po, mahal na prinsipe. Hello, anong pangalan mo? Ang cute mo naman. Otomatiko akong napatingin sa baba nun nang marinig ang isang tinig ng babae na nakikipag-usap sa kapatid ko. Si Rafa naman, napatulala talaga sa babae. Maganda kasi ang babae at malapor sila na ang kinis at puti ng balat. Maalon din ang itim niyang buhok na abot hanggang bewang ang haba. Masasabi kong sexy ang babae kahit na nakasuot ito ng maluwag na t-shirt na pinarisa naman ng padang lagpas tuhod ang haba. Uy, ano nakatulala ka dyan? Baka pasukan ng langaw yung bibig mo sa pagkakangangas. Sige ka. Hi, miss. Ang cute mo talaga. Ayan at namumula pa ang pisngi mo. Bago ka ba rito? Oo, bago lang kami dito. Galing kaming Maynila, kahapon lang kami dumating. Eh, may kasama ka pala. Ate mo? Oo, ate niya ako. Ate naman, eh. Ako ang tinatanong nitong si ate ganda. Eh, ikaw naman ang sumasagot. Ang bagal mo kasing sumagot eh. Masyado ka yatang na-mesmerize sa kagandahan ng si Miss Ganda. Ang cute niyo namang magkapatid. Siya nga pala. Ako si Jonaline. Kayo, anong pangalan niyo? Geraldine. Geraldine yung pangalan ko. Eto naman si Rafa. Nag-aagalak akong makilala kayo. Jonalyn! Uy, kanina pa kita hinahanap ah. Nandito ka lang pala. Tara na. Umuwi na tayo. Hapon na. Delikado na para lumabas ka. Tantan, nakikipagkilala lang naman ako sa bago nating kapitbahay. Di ba't sabi ko sa'yo huwag kang labas na labas ng bahay? Delikado na, Jonalyn. Ano ba? Makinig ka naman sa akin. Kuya, boyfriend ka po ba ni ate ganda? Huwag niyo na po siyang pagalitan. Hindi ko naman po siya agawin sa'yo, eh. Ang cute mo talaga, Rafa. Hindi ko boyfriend niyang si Tantan. Kakambal ko siya. Ha? Kakambal? Teka nga, bababa ako. Ari ko. Ate! Yan kasi, napakagaslaw eh. Yan tuloy, nahulog. O ano, nabalian ka ng buto. Alam mo ikaw, kung tinutulungan mo na lang sana ako makatayo kaysa tawanan mo ako, no? Ikaya mo na yan. Ang laki mong tao tapos magpapatulong ka sa akin. Baka mamaya magsikalasan yung buto ko sa katawan eh. Aba, parang sinasabi mo na rin na mataba ako ah. Hindi kaya, ang sexy ko nga eh. O, tingnan mo. Wala naman ako sinabi mataba ka. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Pasensya ka na sa ugali ng kakambal ko, Geraldine, ha? Ganyan kasi talaga yan eh. Overprotective, lalo na't kami dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Teka nga lang. Kambal ba talaga kayo? Hindi nga, prank ba to? Ang layo kaya ng itsura nyo sa isa't isa. Tsaka, iba talaga yung kinis at puti ng balat mo eh. Mukha ka ng Koreana. Yung mga nasa K-pop girl group. Bah, parang sinabi mong pangit rin ako ah. Oh, ikaw may sabi niya na, hindi ako. Napangisi na lang ako nang makita kong parang uusok na yung ilong niya dahil sa inis. Nauna naman kasi siyang mambara kaya ibinalik ko lang sa kanya. Sinamaan niya pa ako ng tingin nun bago tuluyang hatakin palayo sa amin si Jonalyn. Kita mo yung taong yun, napakasama ng ugali. Uy, Tantan! Bagay sa iyang itsura mo, kasing sama ng ugali mo. Ate, huwag mo nang patulan. Kakarating pa lang natin dito tapos naghahanap ka na kaagad ng kaaway. Siya yung nauna eh. Napakasuplado. Sarap kutusan sa bambunan. Kung ako sa'yo, ate, ikuha mo na lang ako ng aratilis para makapunta na kaagad tayo kina Nana Olga. Oo na po, mahal na prinsipe. Aba, ginusto mong umakyat, diba? Kaya ikaw na ang kumuha. Ang taas pa naman ng aratilis. Kahit mga sanga, hindi ko abot eh. Panda ka kasi. Sa New Year, tumalong ka ng mataas ha. Aray, huwag mo naman akong batuhin.
Kapag ako nahulog ulit dito, yari ka talaga sa akin. Pasado 6:00 na nang makauwi kami ng kapatid ko sa bahay. Nabili kasi ako sa pakikipagkwentuhan kay Nana Olga. Saka tinulungan ko na rin siya sa pagpapakain ng mga alaga niya. Sa edad niyang 60, iba pa rin talaga ang lakas na taglay niya. Parang nasa 40s nga lang siya kung titignan. Dahil talaga namang masiyahin si Nana. Nang sumunod na araw, habang nagwawalis ako sa bakuran ay siya namang pagdaan ni Jonalyn. Oh, dito pala kayo nakatira sa bahay nila Lola Filomena? Ah, oo. Eh kayo ba? Saan yung bahay niyo? Ah, sa amin? Doon lang oh. Pagkatapos niyang bahay na green, amin na yung kasunod. Sa may malaking puno ng santol. Ah, malapit lang pala. Oo nga eh. Nga pala, sorry talaga kahapon sa inasal ni Tantan ha. Naku, wala yun. Ayos lang yun. Siya nga pala, pwede ba tayong maging magkaibigan? Tingin ko kasi, mabait ka namang tao. Kung sa akin lang, wala namang problema. Pero ewan ko lang sa kakambal mo. Ayun nga oh, parang nasundan ka pa yata. Malayo pa lang, kitang-kita na yung mga kilay niya na halos mag-isang guhit na lang eh. Hoy, Jonalyn, hindi ka talaga nakikinig sa akin, no? Tigas-tigas talaga ng ulo mo. Alam mo gusto mo? Pabayaan na lang kita mapahamak? Excuse me lang po, ano? Bakit naman mapapahamak si Jonalyn? Eh, nandito lang naman siya sa amin. Hindi naman siya kakainin eh. Hindi ko sinabing dito, babae. Tsaka pwede ba? Huwag kang makisali sa amin. Jonalyn, halika na. Pero maaga pa naman, Tantan. Uuwi naman ako mamayang 5:00 eh. Huwag na kasi makulit. Ano ba? Nagagalit na ako, ha? Sus, kung makabakod ka naman, kala mo naman. Pwede ba babae mo kang butiki? Hayaan mo lang nga kami ng kapatid ko. Saka kung mahal mo pa yung buhay mo, huwag mo na siya kaibiganin. Baka pagsisihan mo pa yun. Aba, kahapon lang sinabihan mo akong mataba. Tapos ngayon naman mukha akong butiki. Tsaka ano ka mo? Pagsisisihan ko? Pinagbabantaan mo ba ako ha? Lalaking parang ilong na tinubuan ng muka. O ano ba yan? Bakit kayo nagsisigawan dyan? Abot hanggang sa kusina yung sigawan ninyo. Geraldine ha, nung isang araw lang tayo dito. Tapos nakahanap ka na kagad ng kaaway? Ito po kasing lalaking to eh. Napakasuplado. Hindi ko naman inaano. Sinusundo ko lang ho yung kapatid ko, aling... Esme, ako si Esme. Nanay nitong si Geraldine. Yun na nga ako, aling Esme. Sinusundo ko lang po yung kapatid ko. Minamasama kaagad nitong anak nyo. Totoo ba yun, Geraldine? Eh, hindi naman po sa ganun, ma. Mag-sorry ka na lang para wala ng gulo. Tsaka hayaan mo na sila. Huwag kang maghahanap ng away dito at bagong salta lang tayo. Oh, edi sorry. Huwag ka na lang mag-sorry kung labas din sa ilong mo. Eh, sorry na nga. O sige, okay na yan. Aling Esme, mauna na po kami na kapatid ko, ha. Pasensya na ho sa abala. Seryoso lang akong tiningnan nun ni Mama. Bago iiling-iling na pumasok sa loob ng bahay. Alam kong hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pang-aaway sa kapitbahay namin. At alam kong sermon ang aabutin ko dahil sa nangyari. At hindi nga ako nagkamali. Dahil pagkatapos namin kumain ng gabi ring yun, kinausap ako ni Nanay. Kaya naman kinabukasan, nang makita kong nakikipag-usap si Rafa kay Jonalyn sa harap ng bahay namin, agad kong sinaway ang kapatid ko. Uy, Rafa! Halika nga dito! Teka lang ate. Nakikipag-usap pa nga ako kay Ate Ganda eh. Tignan mo, binigyan niya ako ng 2 pack ng bagong text. Oh, hi Geraldine. Kung ako sa'yo, Jonalyn, umuwi ka na lang. Baka kasi mamaya, sumulpot na naman yung kakambal mong pinaglihi ata sa pusit. Ha? Eh, ang itim ng ugali eh. Kasing itim ng balat niya. Eh, teka nga. Bakit nga kasi ang layo ng itsura niyo sa isa't isa? Kambal kayo, di ba? May sakit kasi ako eh. Sige Geraldine, uuwi na ako. Bye-bye Rafa. Babay po Ate Ganda. Salamat po rito sa text ha. Ang bait mo po talaga. Maaga kaming nagsitulog kinagabihan dahil kinabukasan, araw ng linggo. Plano kasi naming magsimba sa kamamasyal na rin sa bayan kinabukasan. Pero nang bandang hating gabi, nagising na lamang ako sa kakaibang alulong ng mga aso. Nakakatakot, nakakapanindig ng balahibo. Hala, bakit naman pakinggan ng mga alulong na yun?
Ate! Ay, Visit! Uy, napabigla-bigla ka na lang pumapasok sa kwarto ko. Muntik na akong atakihin sa puso sa'yo ah. Eh, ate, natatakot po ako sa mga aso. Baka po may aswang. Ano bang sinasabi mong aswang? Walang ganun. Bumalik ka na nga doon sa kwarto mo. Eh, ayaw ko po. Dito na lang ako, ate, please. Eh, di doon ka kay mama. Nakalock po yung pinto niya Teka na sandali. Naririnig mo ba yon? Ha? Ang alin po, ate? Ate naman Huwag mo nga akong tinatakot. Baliw. Hindi kita tinatakot ha. Totoo nga kasi. May parang nagsisigawan sa labas eh. Pakinggan mo kasi. Ala, oo nga. Sandali lang. Titingnan ko. Ate, huwag na. Paano na lang kapag totoong may aswang nga? Hindi yan. Ano ka ba? Diyan ka na lang. Ako na lang ang titingin. Dahan-dahan akong tumungo sa gawin ng bintana. Saka binuksan yon ng konti. Sumilip ako sa maliit na siwang at natanaw ko na parang may nagkakagulo sa kapitbahay. Hanggang sa marinig ko na ang mga sigawan nila na nagsasabi nga na may aswang. Kaya naman agad kong naisara ang bintana habang ang dibdib ko naman ay gatambol na sa kaba. Oh, ate, bakit parang luluwa naman yung mga mata mo sa laki? Malaki na nga, mas lalo mo bang pinapalaki? Rafa, may aswang nga. Ala, ate, natatakot ako. Tara sa kwarto ni mama. Baka mamaya, pasukin tayo ng aswang. Mga anak, ano? Ayos lang ba kayo? Mama! Ma, narinig niyo rin po ba yung sigawan kanina? Sabi ng mga kapitbahay, may aswang daw. Oo nga eh. Kaya nga ako lumabas para kumustahin kayo. Natakot ka ba, Rafa? Teka, hindi ko yata nabaliktad yung walis tingting sa pintuan. Sandali lang, bababa muna ako. Sasama na lang po kami sa inyo, Ma. Natatakot po kasi talaga ako dito eh. O siya, halina kayo. Bilisan lang natin at baka mamaya tayo ang mapagbunto ng aswang na yon. Ngunit hindi pa man kami tuluyang nakakalapit sa pinto ng bahay. May bigla namang kumalampag doon. Ate, sabay patuloy kaming napasigaw ni Rafa at napayakap sa isa't isa dahil sa labis na gulat. May mga angil din kaming naririnig na para bang galing sa mabangis na hayop na mas lalo pang nagpatindi sa takot naming magkapatid. Maya-maya pa, narinig ko ang isang pamilyar na boses na para bang pinipigilan ang kung anumang nilalang na nasa labas ng pinto. Teka lang, si Jonathan ba yung naririnig ko? Parang boses niya yun eh. Oo nga po, Ma. Para siya nga po yun. Teka, anong ginagawa niya sa labas ng ganitong oras? Tsaka, Diyos ko, baka kinakalaban niya yung aswang. Diyan lang kayo mga anak ha. Tutulungan ko lang si Jonathan. Pipigilan ko pa sana si Mama sa balak niya. Pero mabilis niyang nabuksan ng pinto. Kaya naman tumambad sa aming harapan ng isang halimaw. Magulo ang mahaba nitong buhok. At nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay nanay. Naglalaway pa ito na para bang asong nauulol. Habang si Jonathan naman, may hawak na kadena at pilit na iginagapos ang halimaw. Diyos ko naman, iho. Bakit mo kinakalaban ng mag-isa yung halimaw na yan? Teka lang, tutulungan kita. Huwag na po, Aling Esme. Isarado niyo na lang yung pinto at maglagay kayo ng pangontra sa bawat bukasan ng bahay. Mga bintana at pinto, baliktarin niyo yung walis tingting sa pintuan. Oo, iho, meron na. Teka nga, kukuha ko ng asin para man manghina ang halimaw na yan. Wag! Wag ho! Hindi niyo po siya kailangan saktan. Ako na pong bahala sa kanya. Pakiusap, isarado niyo na po yung pinto. Pasensya na ho sa bala. Pero iho, Bukas ho, pupunta kami dito ni Jonalyn. May sasabihin po kami sa inyo importante. Pero sa ngayon ho, pakiusap, pakinggan niyo ho sana ako. sige. Kita ko ang panlulumo at lungkot sa mukha ni Jonathan noon. Kahit kasi malamlam ang ilaw sa labas, bakas pa rin sa mga tingin niya ang pag-aalala at pangamba. Naawa ko sa sitwasyon niya at tila ba agad na naglaho ang pagkainis ko sa kanya. Sumili pa ako na sa bintana at nakita kong nakasukbit sa balikat ni Jonathan ang halimaw na doon ay wala ng malay. Tumahimik na rin ang mga aso kaya mabilis ulit akong nakatulog nang lumapat ang katawan ko sa higaan ko. Kinabukasan, pagdating namin galing simbahan, ay natanaw na namin sina Jonathan at Jonalyn. Nag-aabang sa harap ng bahay namin. Malayo pa lang ay kita ko na ang maaliwalas ng ngiti ni Jonalyn.
Oh, Jonathan, Jonalyn. Naparito kayo. May kailangan ba kayo? Wala naman po, Aling Esme. Gusto lang po sana namin kayong kausapin tungkol po sa nangyari kagabi. Ah, ganun ba? Kung ganun tara na muna sa loob. Ipagtitimpla ko kayo ng maiinom. Nang makaupo na ang kambal sa sala, saka naman nagpaalam si Mama na magtitimpla ng juice. Wala kaming inikan habang nakaupo at patingin-tingin lang sa kung saan-saan. Ang awkward ng hangin sa buong sala. Mabuti na lang, hindi rin nagtagal ay dumating na rin si Mama. Bit-bit ang 2 basong may laman na orange juice. Pinaakyat na rin muna ni Mama si Rafa sa kwarto nito dahil mukhang seryoso ang pag-uusapan nila. Oh, Jonathan, Jonalyn. Eto, inumin niyo muna. Kanina pa ba kayo dun sa labas? Hindi naman po, Aling Esme. Katunayan nga po, ilang minuto lang po yung agwat ng pagdating natin. Ah, ganun ba? Ano nga palang sadya niyo dito? Kasi po, Aling Esme, yung tungkol po sa nangyaring pagsalakay na aswang kagabi. Kasi ho, Ako po yun. Ano? Jonalyn, hindi magandang biro yan ha. Tsaka, paano ka naman magiging aswang? Sa ganda mong yan, isa kang aswang? Malabo naman yata yun. totoo yung sinasabi niya, Geraldine. Hindi kami nagbibiro. Ibig sabihin? Diyos ko paano nangyaring naging isa kang aswang, Iha? Hindi ko nga rin po alam eh. Hindi naman po kasi ako palalabas ng bahay. Eskwelahan at bahay lang naman po talaga ang ruta ko palagi nung nasa senior high school pa po ako. Hindi kaya nakuha mo yan sa pagkain? Baka nayanggaw ka dahil nakakain ka ng pagkain may laway ng aswang. O baka naman napagdiskitahan ka niyang gawa ng ganon kasi nga maganda ka. Yun nga rin ho yung palagay ko, Aling Esme. Baka nga po sa pagkain o di kaya sa inumin na pinadaan sa yanggaw sa kanya. Kailan lang ba nangyari yan, Iho? May higit 1 taon na rin po, Aling Esme. Pagkatapos, hindi alam ng mga magulang ninyo? Nakita kong napakuyom ng kamao si Jonathan at umigting ang kanyang mga panga. Para bang pinipigil niya ang galit niya. Subalit sa mga mata naman niya, namumuuna ang mga luha na anumang oras ay alam kong babagsak na. Wala na po sila nanay at tatay. Aba, nakakalungkot naman pala kung ganun. Kayo na lang bang dalawang magkasama? Ang mga kamag-anak ninyo. Ayaw po kasi namin maging abala sa ibang tao eh. Ayaw na rin po namin may masaktan pa. Tsaka may madamay na iba. Tama na po yung nagsakripisyo ng buhay sila nanay at tatay. Kung ganun, Oo, Geraldine. Ako ang pumatay sa kanila. Bakit ninyo sinasabi ang lahat ng ito sa amin? May iba pa bang nakakaalam? Kayo lang po yung sinabihan namin na problema namin, Aling Esme. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong para maipagamot tong si Jonalyn. O sige, susubukan natin. Maghahanap tayo ng magaling na albularyo na kayang magtanggal ng pagkayanggaw mo, Jonalyn. Maraming salamat po, Aling Esme. Hindi po talaga kami nagkamali ng nilapitan. simula ng araw na yon, naging madalang na ang pagsusungit sa akin ni Jonathan. Kaso, naging madalas naman ang pambubuska at pambabara niya sa mga sinasabi ko. Kaya minsan, hindi rin talaga maiiwasang magkainitan kami. Isang Biyernes naman ng hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa bakuran, ay may lumapit sa aking isang matandang lalaki. Uugod-ugod na ito at may tungkod pang nakaalalay sa paglalakad niya. Hindi naman siya mukhang palaboy, pero may dala siyang isang bag na gawa sa katsa at may lamang kung ano-ano. Hindi ko na sana siya papansinin nang bigla naman siyang lumapit sa akin, saka ako sinitsitan. Iha! Iha! Ho? Ako ho? Halika rito. May ibibigay ako sa'yo. Teka lang ho muna. Sino ho ba kayo? Parang ngayon ko lang ho kasi kayo nakita dito eh. Lucio ang pangalan ko. Tawagin mo kong Tatang Lucio. Isa akong albularyo at taga roon sa bayan. Ho? Albularyo ho kayo? Tamang-tama ho. Naghahanap ho kami ng albularyo. Kailangan ho kasing maipagamot ng kaibigan ko eh. Doon na ako galing, Iha. Kaso itinaboy naman ako ng binatang kulay tsokolate ang balat. Yung may kasamang maganda at maputing dalaga. Si Jonathan ho yun.
bakit niyo naman ho kayo itinaboy? Sinabi niyo ho bang albularyo kayo? Oo. Kaso, ayaw niyang makinig. Hindi naman natin mapipilit ang isang tao kung ayaw niya, hindi ba? Sa bagay, may punto naman ho kayo. Siya nga pala. Ito sa'yo na yan. Quintas? Para saan naman ho to? Tsaka, anong ba to ho tong itim na to? Proteksyon yan laban sa mga aswang, iha. Kapag may aswang na malapit, iilit ang palawit na bato ng kwintas na yan. Talaga ho? Naku, maraming salamat po Minsan kasi nakakatakot na rin kapag hindi mo alam kung kailan aatake ang aswang. At least ngayon ho, malalaman ko na kapag may aswang nga sa malapit. Mas makakapaghanda ho ako. Tama nga yung sinabi mo, iha. Pero wag mong ipagsabi sa iba ang tungkol sa kwintas na yan, ha? Mawawalan kasi ng bisa kapag may ibang nakakaalam. Saka lagi mo dapat yang itatago sa ilalim ng damit mo para hindi makita ng iba. O sige ho, Tatang Lucio. Maraming salamat ho Ingat ho kayo sa pag-uwi. Ate, sino pong kausap mo dyan? Ha? Wala yun. Tara na sa loob. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang pagiging tahimik ng baryo namin noon. Pero isang umaga, nabalitaan na lang namin na may naganap na patayan malapit sa bayan. Kinuha ng marami, aswang ang pumatay dun sa biktima. Sakto namang sinasamahan ko noon si Nana Olga para bumili ng feeds na ipapakain niya sa alaga niyang baboy. Napapansin kong halos lahat ay sa amin nakatingin. Maya-maya pa, may aling biglang ng bato kay Nana Olga ng hilaw na itlog at tinamaan ng matanda sa paa. Tinatawag nito si Nana Olga na aswang, kaya naman sumunod na rin ang iba. Pakiusap naman, tama na! Hindi ako aswang! Nagkakamali kayo ng pinagbibintangan! Tama na ho, maawa naman ho kayo sa matanda! Wala naman ho kayong mga pruweba na siya yung aswang, di ba? Pakiusap, tama na! Gusto niyo bang patunayan ko sa inyo na hindi talaga ako aswang? Bigyan niyo ko ng asin at bawang. Kakainin ko ang mga yun sa harapan ninyo. Mapatunayan ko lang na malinis ang konsensya ko. Doon na tumigil ang alay na namato kay Nana Olga. Ako na ang kumuha ng asin at bawang na kakainin ni Nana para lang patunayan ang sarili niya sa mga tao na naroon. Nang makita nilang wala namang nangyari sa matanda, ako naman ang napagdiskitahan nilang pagbintangan. Hoy, teka lang, ano ba? Porkit ba napatunahin ni Nana Olga na hindi siya yung aswang? Maghahanap kayo agad ng bagong pagbibintangan? Bakit hindi ho muna kayo mag-imbestiga bago kayo manisi sa kapwa nyo? Ano po bang gusto nyo? Gawin ko rin yung ginawa ni Nana Olga? O sige, kala nyo natatakot ako? Binalatan ko ang bawang sa harap nila at saka yun kinain. Hindi ko gusto ang lasa ng hilaw na bawang, sa totoo lang. Nanunuot kasi ang amoy nun sa ilong ko kapag ninunguya. Pero para ipagtanggol ang sarili ko, laban sa bintang ng mga tao, ginawa ko yon. Pagkatapos ay kumuha naman ako ng asin sa kakinain din yon. O ano? May nangyari ba sa akin? Wala naman, di ba? Padalos-dalos kasi kayo sa pamimintang Wala naman kayong pruweba. O ano? Masaya na kayo? Nakaabala kayo ng tao, alam nyo ba yon? Hindi porkit bagong salta lang kami dito, kami na agad yung aswang. Napaka-judgmental niyong masyado. Ay nako, tara na nga ako, Nana Olga. Kakaimbyer na yung mga tao dito. Niyakag ko na lang si Nana Olga sa isang tindahan na walang masyadong tao. Saka doon kami bumili. Pagkatapos ay agad na kaming umuwi dahil baka kung ano pa ang magawa ng ibang tao sa amin. Ang hindi ko alam, matagal na palang alam ni Nana Olga ang tungkol sa kalagayan ni Jonalyn. Kailangang magdoble ingat ni Jonalyn. Delikado ang buhay niya kapag nalaman ng mga tao na isa siyang aswang. Alam niyo po, Nana Olga? Oo, iha. Matagal na. Abay kung hindi mo na itatanong, anak ako ng isang albularyo. Kaya alam ko ang tungkol sa kanila. Naku, kung ganun po, may kilala po ba kayong albularyo? Abay, meron. Yung pinsan ko. Siya yung sumalo sa pagiging albularyo ng tatay ko. Bakit hindi niyo ho siya inirekomenda kina Jonathan? Di sana dati pang nagamot yung pagiging aswang ni Jonalyn. Hindi naman sila humihingi ng tulong sa akin. Siguro'y akala rin nila hindi ko alam na aswang si Jonalyn. Itinatago nga nila ang kalagayan niya, hindi ba? At saka,
Sino ba namang hihingi ng tulong sa isang matandang kagaya ko? Naku, mas malakas pa nga po kayo sa kalabaw eh. Habay, bolera ka rin talagang bata ka, no? Dahil sa nalaman ko tungkol kay Nana Olga, agad akong dumiretso sa bahay nila Jonathan pag uwi ko galing kina Nana. Sasabihin ko sana kay Jonathan na may kilalang albularyo si Nana, kaya maipapagamot na niya ang kapatid niya. Pero pagdating ko sa bahay nila, narinig ko ang kakaibang pag-angil ni Jonalyn mula sa loob. Si Jonathan naman, pilit na pinipigilan ng kapatid niya at pinakikiusapan ito na kumalma. Doon ko naman naramdaman ang pag-init ng kwintas ko. Ibig sabihin, totoo nga ang sinabi ni Tatang Lucio. Naiinit ito kapag may aswang sa paligid. Jonathan? Jonathan, anong nangyayari sa inyo dyan? Buksan mo tong pinto! Umalis ka muna, Geraldine. Nagiging agresibo si Jonalyn. Baka kung mapaano ka rito. Hindi! Ako bahala sa sarili ko! Basta buksan mo to! Hindi mo siya kakayanin mag-isa kung nagiging agresibo nga siya gaya ng sabi mo. Kahit anong katok at pagkalampag ang gawin ko sa pinto, ayaw niya pa rin yung buksan. Saka ako naisip na dumaan sa kusina sa likod ng bahay nila. Sakto at hindi nakalak ang pinto roon, kaya nagawa ko ring makapasok sa loob. Nakita ko naman si Jonathan na pilit na niyayakag si Jonalyn papunta sa kwarto nito, habang nakagapos ang dalawang kamay sa likuran nito. Nang mapabaling naman ang tingin sa akin ni Jonalyn, mas lalo pa siyang nagpumiglas mula sa pagkakahawak sa kanya ni Jonathan. Umaangil pa siya na para bang galit na galit siya sa akin. Jonalyn, ako to si Geraldine. Nakikilala mo pa naman ako, di ba? Ang kulit mo talagang babae ka kahit kailan, no? Di ba sinabi ko sa'yo umuwi ka na? Gusto ko lang naman tumulong eh. Jonathan! Jonathan, tulungan mo ako! Jonalyn! Nalinti ka na. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh? Diyos ka, Jonalyn! Pakiusap, pingilan mo yung sarili mo! Ako to! Si Geraldine to! Hindi mo na ba ako nakikilala? Jonalyn! Kumalma ka naman! Pakiusap naman, no? Habang pilit na pinipigilan ni Jonathan ang kapatid niya sa pagsunggab sa akin, saka ko ito sinipa sa sikmura, kaya sabay silang napaatras. Umangil ng malakas si Jonalyn dahil siguro sa naramdamang sakit dulot ng pagsipa ko sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya. Pasensya ka na talaga. Mas agresibo siya ngayon. Nagiging aktibo yung pagiging aswang niya. Nakakain na kasi siya ng tao. Kaya siguro ganun. Kaya pakiusap, Geraldine. Umuwi ka na muna. Ako nang bahala sa kapatid ko. Dahil na rin sa labis na takot, agad nga akong napatakbo palabas ng bahay nila. Saka umuwi na sa amin. Hingal na hingal ako dahil sa pagmamadali. Kaya naman ang pagbuksan ako ni Mama ng pinto, takang-taka siya. Oh, napano ka, ate? Para kang hinabol ng toro, ah. Nabumutla ka pa, oh. Oo nga naman, anak. Tsaka, nalalamig pa yung mga kamay mo. Napano ka nga ba talaga? Ma, si Jonalyn po kasi parang mas naging agresibo na siya ngayon. Hindi pa naman gabi pero nagiging aktibo na yung pagiging aswang niya. Si ate may pabulong-bulong pang nalaman. Secret ba yan, ha? Rafa, anong sabi ko sa'yo? Sorry po, mama. Ano ka mo, anak? Nagiging agresibo si Jonalyn kahit ganitong tirik na tirik ang araw? Teka nga sandali. Doon ka kina Jonalyn galing? Akala ko ba kina Nana Olga ka nagpunta? Oo nga po, Ma. Kaso, nalaman ko kasi na may pinsan palang albularyo si Nana Olga. Kaya pinuntahan ko si na Jonathan para sabihin sana sa kanila yun. Kaso lang, pagdating ko doon, nagwa-wild na si Jonalyn eh. Nakakatakot pa nga yung angin niya. Tapos yung mga tingin niya, parang gusto niya akong gutay-gutayin. Naku, ganun ba? Nakakaawa naman talaga yung batang yun. Abay, napakabait pa naman din pero hinawaan lang ng pagkaaswang. Yun na nga po, May. Ano kaya kung tayo na lang ang pumunta sa albularyo? Sa tingin ko naman, papayag yung si Jonathan kapag nadala na natin sa kanila yung albularyo eh. Ano sa tingin mo, anak? Oo nga po, Ma. Sige po, bukas po. Magpasama tayo kay Nana Olga para sunduin yung albularyo. Kinabukasan, nagpasya kami ni Mama na ako na lang ang lalakad at magpapasama kay Nana Olga sa bahay ng pinsan niyang albularyo. Wala kasing kasama si Rafa sa bahay kapag pati siya ay sasama sa amin. Hindi rin kasi namin sinabi sa kapatid ko ang tungkol sa pagiging aswang ni Jonalyn.
Kahit kasi parang matanda nang makipag-usap ang kapatid ko, isa pa rin naman siyang bata. Nana Olga, malayo pa po ba tayo? Napapagod na po kasi ako eh. Ang haba na po ng nilakad natin oh. Eh kayo po ba? Hindi po ba kayo napapagod? Tapos wala na ring laman tong tubigan ko. Eh bakit ba kasi walang dumadaang tricycle dito? Naman oh. Abay, nagre-reklamo ka ba? Ako ngang matanda na eh, kinakaya pa. Ikaw pa kayang wala pang 20 ang edad. Eh ano yun? Mas mahina pa ang resistensya mo kaysa sa akin. Eh hindi po kasi ako sanay sa malayo ang paglalakad eh. Para kung pinipiga yung binti ko kapag naglalakad ako ng malayo. Abay, kulang ka siguro sa ehersisyo. Kaya ganyang mabilis kang mapagod. Eh alam mo kasi, ang mga bahay ng albularyo, nasa mga liblib na lugar talaga yan. Kailangan kasi nila ng tahimik na lugar. Dahil may mga ritual silang ginagawa sa kailangan ng matinding konsentrasyon. Ah, ganun po ba yun? Pero Nana, nung nakaraang araw po kasi, may isang matandang lalaki na tumigil sa mismong tapat ng bahay namin. Nagpakilala po siya na Tatang Lucio ba yun? Isa raw po siyang albularyo? Tatang Lucio? Kaya sandali nga, parang wala naman akong kilalang Lucio na albularyo dito sa atin. Eh kung albularyo nga siya, marami ang nakakakilala sa kanya. Eh kaso wala naman akong kilalang Lucio. Eh baka naman po bagong salta din. Doon daw malapit sa bayan yung bahay niya eh. Hindi ko nga lang po alam kung saan eksakto. Muntikan ko pang masabi noon kay Nana Olga ang tungkol sa kwintas na bigay ni Tatang Lucio sa akin. Minsan kasi, kung saan na lang lumalabas ang mga salita sa bibig ko kapag nawili ako sa pakikipag-usap. Buti na nga lang noon, nakarating na rin kami sa sinasabi ni Nana Olga na bahay ng pinsan niyang albularyo. Maliit na kubo lang yon at may hagdan ng kawayan na may 4 na baitang. Katulad yon ng mga kubo noon na nakaangat ang sahig mula sa lupa ng higit 2 talampakan. Kakatok pa sana si Nana Olga sa pinto, pero agad naman itong bumukas. At lumabas doon ang isang lalaki. Abay, kabilis mo namang makaramdam, Ruben. Kakatok pa lang sana ako eh. Paano eh? Ramdam ko kasi ang presensya nyo. Lalo na yung dala nyo. Anong dala? Eh bukod naman dito sa bayong ko wala naman kaming ibang dala. Tila na itulos naman ako sa kinatatayuan ko nang mapatingin sa akin ng seryoso si Mang Ruben. Para bang sinusuri niya ang buong pagkatao ko sa pamamagitan lang ng pagtitig sa mga mata ko. Pero wala naman siyang ibang sinabi at agad nang nilakihan ang bukas ng pinto para papasukin kami sa tahanan niya. Kung gayon pumasok na muna kayo. Gusto niyo ba ng may inom? Tubig na lang ang sa akin. Masarap kasi ang tubig na galing sa banga Malamig kahit walang yelo. Ikaw, Iha, bakit hindi ka pa pumapasok? Halika na rito at maupo ka. Ikukuha na rin kita ng may inom. Pero hindi ko alam kung bakit tila ayaw kumilos ng mga paa ko. Kahit anong pilit ko, parang ang bigat ihakbang ng mga ito, na para bang nakamagnet na sa kinatatayuan ko. Doon na napaturo si Mang Ruben sa akin. Nangunot naman ang noo ko, saka tiningnan kung saan siya mismo nakaturo. Alam mo ba kung bakit hindi mo magawang makapasok sa bahay ko, Iha? Dahil yung kwintas na suot mo, pinabalot yan ng itim na aura. Ramdam ko ang malakas na puwersang nanggagaling sa kwintas na yan. At itong bahay ko, puno ng proteksyon laban sa mga masasamang nilalang o enerhiya na galing sa kanila. Geraldine, Iha, totoo bang sinasabi ni Ruben? May kwintas ka bang galing sa nilalang ng dilim? Oo, pero bakit sabi ho ni Tatang Lucio, itong kwintas daw na to, magsisilbing proteksyon ko laban sa mga aswang. Ang sabi niya, pwede rin daw itong gamiting babala, dahil nga umiinit tong bato kapag may aswang na malapit. Nasubukan ko na ho to nung magpunta ako kila Jonathan. Ibigay mo sa akin ang kwintas, Iha. Titignan ko. Pero sabi ho kasi ni Tatang Lucio, bawal daw ho tong ipakita sa iba, dahil mawawalan daw po to ng bisa. Kanino ka ba basta naniniwala? Sa akin na pinsan ni Ate Olga? O sa matandang yon na isang beses mo palang nakikilala? Hindi ako agad nakasagot noon dahil may punto naman kasi si Mang Ruben. Yung matanda, isang beses ko palang nakakasalamuha. Habang si Mang Ruben naman ay pinsang buo ni Nana Olga.
Mas nagtitiwala naman ako kay Nana Olga kaysa kay Tatang Lucio. Pero kung papipiliin ako sa dalawang nagpakilalang albularyo, wala akong pipiliin. Dahil pareho ko naman silang hindi kilala. Nagbase na lang ako sa kung sino ang mas dapat na paniwalaan. Dahil nga subok na ng pamilya namin si Nana Olga. Hindi nga ako nagkakamali. Mutya to ng isang malakas na aswang. Ano ka mo? Mutya! Abay, bakit naman ibinigay kay Geraldine yan kung ganon? Simple lang, Ate Olga. Alam kasi ng taong yon na malapit si Geraldine kina Jonalyn. At iha, hindi proteksyon ng batong ito, kundi pampaaktibo to ng pagkaaswang ng isang taong nayanggaw. Oo? Paano nyo naman po nasabi? Dahil sa akong tunay na albularyo, iha. At yung matandang nagbigay sa'yo nito, isa siyang huwad. At marahil siya pa nga nangyanggaw sa kaibigan mo. Sa madaling salita, marahil ay isang aswang ang nakausap mo at nagbigay niyan sa'yo. Ginamit ka niyang kasangkapan upang mas lalong mangibabaw yung pagiging aswang ni Jonalyn. Pinupukaw nito ang nakatagong halimaw na nagsisimula ng lumukob sa buong pagkatao ni Jonalyn. Hindi ako agad nakahuma. Para kasing ang labas ako pa ang nagdala ng kapahamakan kay Jonalyn. Alam ko kasing pinipilit na labanan ni Jonalyn ang pagkaaswang niya. Pero dahil sa suot kong kwintas, mas lalo siyang naging agresibo at nanaig na ang halimaw sa katauhan niya. Pero Mang Ruben, may paraan pa naman ho, di ba? Para maalis kay Jonalyn yung pagkaaswang. Siyempre naman, Kahit na nakakain na po siya ng tao. mahihirapan ako sa pagtanggal ng sisiw sa kanya. Pero magagawa ko yun. Tsaka depende naman yan sa tao kung bibitawan niya ba ang pagkaswang niya o ilalaban pa. Doon na kasi magkakatalo. Paano? Tara na kay na Jonalyn. Para naman makita mo siya ng personal at ang kalagayan niya. Sige. Pero mauna na muna kayo sa labas. At may gagawin lang ako sa mutya. Nana, ano hong gagawin ni Mang Ruben dun sa mutya? Papatayin. Oo, pero paano naman po? Tsaka, may buhay ba yung mutya? Abay, syempre naman meron. Kaya nga nagagawa nitong gawing aktibo ang pagkaaswang ni Jonalyn, hindi ba? Sa bagay po. Pero alam niyo ho ba kung paano pinapatay ni Mang Ruben yung mga mutyang gaya nun? Iyon ang hindi natin alam. Ang tanging alam ko lang binubuhusan muna yon ng holy water. Saka inoorasyonan at pagkatapos ay ililibing. Hapon na kami nakarating noon kina Jonathan. Pero nasaan yung tao na ulit si Jonalyn? Bumalik na ang angking ganda niya at nakakausap na rin siya ng maayos. Doon ko na napagtanto na totoo nga ang mga sinabi ni Mang Ruben. Baka nga aswang talaga si Tatang Lucio at balak niyang gawing ganap na aswang si Jonalyn para maparami ang lahi nila. Jonathan, Jonalyn, si Mang Ruben nga pala, pinsan ni Nana Olga. Magandang hapon po, Mang Ruben. Pasok ko kayo. Oh, eto po. Upo muna kayo dyan. Gusto niyo po ba ng kape? Hindi na iyo. Nagkape na ako sa bahay. Didiretsuhin na kita, ha? Hindi magiging madali ang gagawin kong pagkuha ng sisiw sa loob ng kapatid mo. Ang tanong ko lang buo ba ang loob mo na puksain ang alimaw na nananahan ngayon dyan sa katawan mo, iha? Oh, Mang Ruben, ayoko na po talaga sa bagay na to. Isa tong sumpa na kinamumuhian ko. Mabuti. Nana, mauuna na po muna ako Uuwi na po muna ako sa bahay. Pakiramdam ko po kasi ang lagkit-lagkit ko na dahil sa pawis kanina O siya, sige. Magpahinga ka na muna sa inyo. Nagpaalam na rin muna ako sa magkapatid at kay Mang Ruben. Kailangan ko kasing maligo muna at kumain dahil ginutom talaga ako sa pagsundo namin kay Mang Ruben. Malayo kasi talaga ang bahay niya mula sa kalsada at wala pang tricycle na naghahatid sa looban. Kaya puro alikabok na rin ang paa ko. Pag uwi ko naman, isang balita ang sinabi sa akin ni Mama. Anak, nandito ka na pala. Kumusta ang lakad niyo ni Nana Olga? Ayos naman po, Ma. Nandun na po yung albularyo kina Jonathan. Abay, mabuti naman kung ganon. Mawawala na ang sumpa ng pagkaaswang sa batang yon. Alam mo kasi kanina, nung pumunta kami ni Rafa sa bayan para mamili ng uulamin natin, narinig ko na may natagpuan na naman daw ng mga bangkay. Wakwak nga daw ang tiyan at wala pang lamang loob Sino ba namang gagawa nun kundi isang aswang, hindi ba?
Ang malala pa nun, pinutulan daw ng dila at dinukot ang mata. Halos maduwal ako dahil sa mga sinabi ni Mama. Hindi ko kasi ma-imagine ang sinapit ng taong yon na namatay sa kamay ng aswang. Napainom tuloy ako ng malamig na tubig dahil doon. Ang mas masakla pa, kahit na napatunayan ko ng hindi kami aswang, kami pa rin daw ang pinaghihinalaan ng mga taga-baryo. Kaya nga hindi rin nagtagal sina Mama sa bayan dahil nga baka may makapansin sa kanila. Pagkatapos ko namang kumain at maligo, nagpaalam na ulit ako kay Mama na pupunta kina Jonathan. Anak, Geraldine, ano kaya kung wag ka na munang lumabas ng bahay? Delikado na kasi talaga ang panahon ngayon eh. Baka makawala ulit si Jonalyn, tapos ikaw naman ang mabiktima. Po? Pero hindi naman po si Jonalyn ang bumibiktima sa mga tao, Ma. Paanong hindi? Eh pareho naman nating alam na siya lang ang aswang dito sa baryo. Hindi ba't ang sabi mo nga eh, naging agresibo na siya at gusto kanyang patayin? Pero hindi po yun pwede, Ma. Paano naman makakapambiktima si Jonalyn? Eh nakagapos po siya. Eh hindi inaalis ni Jonathan yung paning niya sa kapatid niya. At bantay sarado niya po si Jonalyn. Kaya imposible yun, Ma. Eh kung ganun, sino ang aswang na pumapatay sa mga tao rito sa baryo? Si Tatang Lucio po, Ma. Teka, sino Tatang Lucio? Dahil hindi ko sinabi kay Mama ang tungkol sa nakilala kong matanda, noon ko lang inamin sa kanya ang lahat. Pati ang pagtatago ko sa kwintas na hindi naman pala proteksyon, kundi mutya pala ng pagkaaswang. Pero dahil sa mga sinabi ko sa kanya, mas lalo niya lang akong pinagbawalan na lumabas ng bahay. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang nangyayari kina Jonathan at kung nagamot na ba ni Mang Ruben si Jonalyn. Hindi tuloy ako makatulog nang sumapit na ang gabi. At saka naman ako nakarinig ng mga alulong mula sa labas ng bahay. Diyos ko, ang sama naman ng mga alulong na yun. Mama! May kumakalampag sa bubong, Ma! Rafa! Diyos ko naman, tulog ba kayo? Gumising kayo, Ma! Pero kahit anong pagtawag na gawin ko, parang wala silang naririnig. Kaya kahit nangangatog ang tuhod ko dahil sa takot, pinilit ko pa rin tumayo mula sa kama, saka pinuntahan ng kwarto ni Mama at ng kapatid ko. Pero kahit anong pagkalampag ang gawin ko sa mga pinto ng kwarto nila, hindi talaga sila nagigising. Kung ano-anong senaryo na ang pumapasok sa isip ko noon, pero mas pinili kong patatagin ang loob ko. Geraldine, alam kong alam mo na ang buong katotohanan. At alam ko rin, wala na sa'yo ang mutya. Wala ka nagsilbi sa akin kaya hindi na kita hahayaan pang mabuhay. Hayop ka talagang aswang ka! Nilinlang mo ako! Nagpanggap ka pa talagang albularyong visit ka? Yung pala may iba kang plano? Pues sorry ka na lang dahil hindi na matutuloy yung balak mo kay Jonalyn. Kaya nga, papatay na lang kita. Nang dahil sa pagiging pakilamera mo, naunsam iba ang plano ko. Kaya pagpapayaran mo yun ngayon. Tila dumagundong nakulog ang boses ng aswang na yon dahil sa laki at lalim. Mas lalo lang nangatog ang mga tuhod ko at nanindig din ang mga balahibo ko sa katawan. Maya-maya lang, may narinig naman ako sigaw mula sa labas. Kaya napabalik ako sa kwarto saka sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Buisit kang aswang ka! Bumaba ka dyan! Ako iarapin mo! Jonathan! Ano? Matapang nga, di ba? Halika dito! Harapin mo ako, hayop ka! Baba! Isang malakas na angil pa ang narinig ko bago may biglang bumagsak sa lupa sa harap mismo ni Jonathan. Isang malaking nilalang na mabalahibo ang itim na balat. May matatalas na mga kuko at mahahabang mga pangil. Umangil ito na animoy isang leon. Natatakot ako para kay Jonathan. Pero siya naman, parang hindi natitinag sa nakikitang halimaw sa kanyang harapan. Diyos ko, Jonathan! Hindi mo siya kakayanin mag-isa. Ano ka ba? Alam kong ikaw yung gumagawa nun sa kapatid ko. Hayop ka! Ano bang bakay mo sa amin? Bakit mo siya ginawa aswang? Ba't matapang ka, bata? Akala mo ba kakayanin mo ko, ha? Baka isang pitik ko lang sa'yo. Magkalasog-lasog ang katawan mo. Kumpara naman sa'yo. Matapang ka lang kasi nasaan yung aswang ka. Pero sige, subukan mo ang labanan bilang tao. Tignan natin kung sino yung unang magkakalasog-lasog sa ating dalawa. Jonathan naman! Huwag mo na siyang galitin! Kaya kung
Gawin na rin kaya kitang aswang para patas. Ano? Ulol! Kahit gaano ka ba kalakas, lalabanan pa rin kita kahit tao lang ako. Hindi ko kailangan maging halima para matapatan yung lakas mo. Kaya kitang tapusin sa sarili kong mga kamay! At sa palagay mo, kaya mong talunin ang isang Harimundo na gaya ko. Nananaginip ka yata, bata. Baka hindi mo alam na ang lahi namin ay galing pa sa mga sinaunang kadatuan. Matagal na kami namubuhay, kaya hindi mo ko basta-basta mapapatay. Hoy, ikaw! Bakit hindi mo subukan ng lakas ko, aswang? Jonalyn! Diyos ka, Jonalyn! Ipapahamak mo lang ang sarili mo! Jonalyn, ba't ka pa lumabas? Mang Ruben, bakit yung pinakwalan yung kapatid ko? Dahil yun ang gusto niya, iho. Gusto niyang tulungan ka dahil alam niyang madedehado ka laban sa aswang na hari mo doon. Mabilis akong bumaba noon at lumabas ng bahay nang makita ko si Jonalyn. Balak niyang kalabanin ng hari mo doon. Kaya naman nagdala ko ng bawang at asin. Ayon kasi sa mga napapanood ko sa mga pelikula, mabisa daw tong pangontra sa mga aswang. Nang madaanan ko naman ang walis tingting, kinuha ko rin ito. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang sabi ng instinct ko. Jonalyn, bakit ka ba kasi lumabas? Hayaan mo siya, Iha. Alam niya ang gagawin niya. Hindi. Sa tingin mo ba, hayaan ko na lang si Tantan na labanan ng pangit na nilalang na to? Ako ang may higit na lakas para labanan ang aswang kaya gagawin ko yun alang-alang sa mahal ko sa buhay. Si Tantan na lang ang natitirang pamilya ko kaya hindi ko siya hayaang masaktan ng kahit sino. Tama na ang drama, Iha. Labanan mo ko kung kaya mo. Umangil ng pagkalakas-lakas ang aswang, kaya naman napatakip ako ng tenga ko. Parang mababasig na nga ang eardrums ko dahil sa lakas noon. Mabilis namang nagpalit ng anyo si Jonalyn. Mas umaba pa ang kanyang buhok at kumulubot ang kanyang balat sa mukha. Tinubuan din siya ng mga pangil na animoy sa vampira. Mas makakatapat niya ang Harimunton sa lakas. Dahil isa siyang bangkilan. Huwag kayong mag-alala. Dahil kaya niya yan. Pero hindi niyo siya dapat pinayagan. Baka mapaano yung kapatid ko. Bago pa lang siya naging aswang. Paano kung makontrol siya ng halimon na yun na nasa loob niya? Tapos bigla siya magbago. Tsaka paano kung pumanig siya sa Harimadon? Tapos bigla na lang tayo atakihin. Wala ka bang tiwala sa kapatid mo? Kung gano'n, minamaliit mo ang pagmamahal niya para sa'yo, Iho. Handa siyang ibuwis ang buhay niya para sa'yo, pero ikaw, walang tiwala na magagawa niyang iligtas ka. Alam namin ang nararamdaman mo, Iho. Pero hindi mo ba naiisip yung mararamdaman ni Jonalyn kapag nagawa ng aswang na paslangin ka? Wala nang matitirang pamilya niya pag nagkataon. Hindi na nakaimik pa si Jonathan dahil sa mga sinabi ni Mang Ruben at Nana Olga. Alam niya kasing may punto rin sila, kaya naman napabuga na lang siya ng malalim na hininga. Sabay-sabay na lang kaming napatingin sa gawin ng dalawang aswang nang biglang dumaing si Jonalyn. Nakalmot ito ng hari mo doon sa braso at mahaba yon. Jonalyn! Walang yakang aswang ka! Sinugatan mo yung kapatid ko! Eto sa'yo! Ah! Mabilis na dinaluhong ni Jonathan ng buntot pagi ang aswang, pero hindi ito tinamaan. Pero sinadya pala ni Jonathan yon at ang hangin talaga ang pinatamaan niya. Saka siya bumunot ng punyal mula sa kanyang bewang at iniamba yon sa hari mo doon. Mabilis na nakailag ang aswang, pero hindi nito alam na nakaabang lang pala si Jonalyn at naghihintay ng pagkakataon para sumugod. Tila hangin sa bilis si Jonalyn at agad na nakarating sa likuran ng hari mo doon. Dahilan upang masaksak niya ito sa likod gamit ang matutulis at mahahaba niyang kuko. Bullshit! Magbabayad kang patay ka! Kahit na nasugatan na ang hari mo doon, hindi maitatangging malakas pa rin siya. Kaya nagawa niyang mahablot si Jonalyn. Sumugod naman ulit si Jonathan kaya nagawa rin siyang makuha ng aswang. Sinakal nito ang dalawang magkapatid at iniangat sa ere, saka tumawa ng malakas. Di hamak na mas malaki kasi talaga ang hari mo doon kumpara sa dalawa. Hindi ko naman inaasahan ang ginawa ni Mang Ruben. Kinuha kasi nito mula sa akin ng walis tingting, saka mabilis na pumunta sa likuran ng hari mo doon. Saka niya ito hinampas ng ubod ng lakas. Natamaan ang sugat nito na likha ng bangkilan, dahilan upang mapadaing ito at mabitiwan ng magkapatid.
Mabilis ko namang binalatan ang bawang at ibinato ito sa aswang. Saktong tinamaan ito sa muka, kaya mas lalo pa itong nagwala. Mga hayop kayo! Pinagkaisahan niyo ako! Pagpapayarin ko kayong lahat! Iisa-isahin ko kayo hanggang sa maubos kayo, mga hangal! Hoy, Alimaw! Saan ka pupunta? Huwag mo kami takasan! Tapusin na natin to! Hoy! Siguradong malalim ang sugat na natamo ng aswang na yon. Kaya mas pinili na lang niyang tumakas. Kesa mag-isa sa sarili niyang mantika. Magpapagaling muna yon bago muling umatake. Ang kaso ay paano yan? Nasa delikado ang buhay nating lahat. Kailangan natin balaan yung ibang mga taga-baryo bago pa sila mabiktima ng aswang na yon. Jonalyn? Jonathan? Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Hala, humilom na kagad yung sugat mo. Ang galing naman. Ganyan talaga yung mga aswang. Mabilis maghilom yung mga sugat. Ha? Ang galing naman Totoo pala yun? Yung naghihilom agad yung mga sugat nila? Akala ko sa mga pelikula lang yun eh. Napailing na lang si Jonathan dahil sa sinabi ko. Habang si Jonalyn naman, natatawa. Paano kasi ay hangang-hanga talaga ako sa nalaman ko tungkol sa mga aswang. Lahoy pa lang ginagamit nila na panggamot sa sugat nila. Buti na lang at sa braso lang siya nasugatan. Kailangan paghandaan na natin ang pagbabalik ng Harimundo na yon. Siguradong makhihiganti siya. Dahil yun ang banta niya sa atin kanina. Kaya kayo, kailangan niyong magdoble ingat. Tuso ang aswang na yan. At gagawin niyang lahat para maisagawa ang plano niya. Buisit, natakasan pa tayo. Wala na tayong magagawa roon. Nakatakas na siya. Ang mabuting gawin na lang natin ihada ang mga sarili natin laban sa gagawing pagsalakay ng hari mo doon. Dapat ay alerto kayo palagi dahil baka magulat na lang kayo. Nasa harapan niyo na pala siya. Tama ho. Kailangan nating mas lalo pang mag-ingat. Talaga bang nakokontrol mo na yung sarili mo, Jonalyn? Medyo. Pero mas pinipilit kong mangibabaw pa rin yung pagiging tao ko. Sinasanay ko yung kaisipan ko na manatiling tao kahit na alam kong nagiging halimaw na yung katawan ko. Pero mapapahamak ka lang kung lalaban ka sa mga aswang na yun. Masasaktan ka niya. Kung masasaktan niya ako na isa akong aswang, paano pa kaya kayo? Mas madali niya kayong masasaktan kasi mga tao lang kayo. Aminin man natin o hindi. Mas malakas ako kumpara sa inyo. Tama ang kapatid mo, Iho. Sa ngayon, hayaan mo na muna siyang tumulong. Kapag natapos na ang lahat ng gulong to, pangako, gagawa natin ang paraan para maibalik siya sa pagiging tao niya. Madaling araw na ako nakatulog ng gabing yon. Dahil nga sa naganap na labanan sa pagitan namin at ng hari mo doon. At kaya rin pala hindi nagigising sila nanay. Kahit na kinalampag ko na ng malakas ang pinto. Dahil may ginawa ang aswang para hindi sila agad magising. Ako kasi talaga ang pakay ng aswang. Dahil nga nalaman ko na ang plano nila. Kinabukasan tuloy, 10:00 ng umaga na ako nagising. At isang masamang balita kaagad ang natanggap ko. May natagpuan na naman daw isang bangkay sa bukanan ng baryo, anak. At ang masakla pa dyan, katawan daw yun ng isang bata. Po? Pero paano po yun nangyari? Paano yun? Isugatan na yung aswang na yun Ano sabi mo, anak? Pakiulit nga yung sinabi mo at hindi ko narinig. Ilong mo lang yata ang makakarinig nun dahil sa sobrang hina Wala po, ma. Ang sabi ko po, delikado na talaga yung lugar na to. Hindi naligtas lalo na para sa mga bata. Kaya ikaw, Rafa, wag kang lalabas ng bahay, Lalo na kung hindi mo kami kasama ni Mama. Sus! Si ate ko makapagsalita. Daig pa si mama. Ikaw nga dyan yung labas ng labas Lagi ka nalang pumupunta doon kina Ate Ganda tapos hindi mo ako sinasama. Masama nga kasi yung pakiramdam ni Jonalyn. Binibisita ko lang siya. Kasi nga, di ba, magkaibigan na kaming dalawa? Ay nako, nagtatampo lang yung kapatid mo. Dahil halos buong araw ka sa kanila kapag pumupunta ka doon. Baka naman hindi talaga si Ate Ganda ang pinupunta mo ron kundi si Kuya Jonathan Ma, si ate may crush kay Kuya Jonathan. Uy, tumigil ka nga dyan, Rafa. Kukutusan kita dyan Ang dami mo talagang alam. Sus, in denial ka pa. Yan na nga ang ebidensya. Ano namang ebidensya yung pinagsasasabi mo? Kumain ka na nga lang dyan. Mamaya, baka kunin ko pa yung ice cream mo. Sige ka, iiyak ka pa dyan.
Huwag mo nang asarin yung ate mo, Rafa. Ikunin pa naman yan. Uy, si ate, namumula ang pisngi. Crush mo si Kuya Jonathan, no? Umamin ka na kasi, ate. Hindi naman kita isusumbong sa kanya. Eh hindi nga kasi, ano ba? Akin na nga yung ice cream mo. Akin na yan. Mama, oh! Si ate, kinukuha niya yung ice cream ko. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. At baka mamaya kung saan pa mapunta yung asaran ninyong dalawa. Rafa, umakyat ka na muna sa kwarto mo. Ma, alam niyo po ba kagabi? Umatake dito yung aswang. Dito mismo sa bahay. Talaga? Eh bakit hindi ko naman naramdaman? Ang sarap pa nga ng tulog ko kagabi. Kahit si Rafa hindi rin nagigising. Eh baka naman binabangungot ka lang, anak. Hindi ma, totoo po talaga. Kinalaban pa nga po namin siya eh. Nananaginip ka pa yata eh. Ano kaya kung matulog ka ulit? Umamin ka nga sa akin. Pinagpuyatan mo na naman yung kakapanood ng mga k-drama na yan, no? Totoo nga po kasi yung sinasabi ko, Mama. Kahit tanungin niyo pa po sina Jonathan. O di kaya si Nana Olga, para naman siguradong maniniwala kayo. Eh, imposible naman kasi talaga yung sinasabi mo, anak. Eh, pero kung totoo nga yung mga sinasabi mo, hindi ako natutuwa, ha? Inilalagay mo lang sa panganib yung buhay mo. Hindi mo ba alam yun? Sasagot pa sana ako pero pinili ko na lang manahimik. Humingi na lang ako ng sorry dahil alam kong kahit hindi niya naman alam ang nangyari kagabi. Nag-alala pa rin siya para sa akin. Hindi ko nga lang ipinangakong hindi na yun mauulit. Lalo na kung pati buhay nila ng kapatid ko ay nasa kapahamakan na rin. Alam kong hindi lang para sa amin ang bantang yon ng hari mo doon, kundi pati na rin sa pamilya namin at maging ng mga taga-baryo. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan namin. Esme, iha, huwag mong hahayaang lumabas ng mag-isa si Rafa. Mga bata naman kasi ngayon ang puntirya ng hari mo doon. Diyos ko po, Nana Olga. Ano ho bang nangyayari dito sa baryo natin? Bakit panay bata ang binibiktima ng aswang na yun? Dahil mas dalisay ang dugo ng mga bata. Katulad lang ng dugo ng mga babaeng birhen. Mas malalakas kasi sila kapag mga bata ang kinakain nila. Eh hindi ho ba dapat na tayong gumawa ng aksyon? Balaan na po natin yung mga taga-baryo habang hindi pa nauubos yung mga bata dito sa lugar natin. Kailangan tong malaman ni na Jonathan at Jonalyn. Ate Olga, mas maiging dito ka na muna kina Esme na makasiguro tayong hindi ka agad malalapitan ng aswang na yon. Eh mabuti pa nga. Siya, pupuntahan ko na muna ang dalawa. Sasama ho ako, Mang Ruben. Huwag na, anak. Delikado. Ma, umaga naman po eh. Hindi pa naman ganun kadelikado lumabas kapag tirik na tirik pa yung araw. Tsaka isa pa, kasama ko naman po si Mang Ruben. Napabuntong hininga na lang si Mama tanda ng pagsuko niya. Wala rin naman siyang sinabi kaya sumama na nga ako kay Mang Ruben papunta kina Jonathan. Nang makarating naman kami sa kanila, naabutan naming hinahasa ni Jonathan ang isang kampilan na sa tingin ko ay pinaglumaan na. Oh, saan galing yung kampilan mo, Jonathan? Eh, wala ka na doon. Ano ba yan? Beast mode ka na naman? Kala ko ba magkaibigan na tayo? Sino naman nagsabi sa'yo? Hayaan mo na yan, Geraldine. Wala kang mapapala sa pakikipag-usap dyan. Maandar na naman kasi yung pagkamasungit niyan eh. Kaya nga eh, daig pa yung babaeng nagme-menopause. Ay naku. Eh siya nga pala, alam niyo na ba yung balita? Chismosa lang. Bang klase ka rin magtanong, no? Diretsahin mo na kasi. May pa-suspense ka pa eh. Si Jonalyn yung kinakausap ko, hindi ikaw. Eh pwede ba huwag ka nang sumabat? Eh, sino ba yung tinutukoy mong nyo? Hindi ba't kami ni Jonalyn? Kasi magkasama kayo ni Mang Ruben. Alam mo ikaw, nakakairita ka na. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar dahil dyan sa kasungitan mo eh. Eh, bakit ka nga kasi nandito? Eh, ano ba? Lalaban ka rin ba sa aswang? Oo, bakit? Tsaka ano ba problema mo? Akala ko ba walang pakialamanan ha? Huwag ka na raw kasi sumama, Je. Mapapahamak ka lang kapag sumama ka pa sa amin. Eh wala na siya doon. Buhay ko to kaya ako ang magdedesisyon. Eh, di sige. Basta, huwag kang hihingi ng tulong sa amin kapag na-corner ka ng aswang, ha? Hala, eh syempre magkakasama tayo sa laban. Kaya dapat lang naman natulungan niyo ako, no? Eh, kaya nga huwag ka na sumama, di ba? Para hindi ka na malagay sa panganib. Eh bakit naman? Ano naman yun sa'yo, ha? Excuse me lang, no? Pwede bang isang tabi nyo na muna yung issue yung dalawa? Wala Wala kang kaming issue, issue, no? Nagkatitigan pa kami ng masama ni Jonathan.
na ikinatawa naman ni Jonalyn. Habang si Mang Ruben naman, napapailing na lang at napapangisi. Dumiretso na lang ako sa kusina para uminom ng tubig dahil parang biglang nag-init ang mukha ko nung mapagtanto ang mga nangyari. Hindi ko napansin na sinundan pala ako ni Jonalyn. Pasensya ka na sa kapatid ko, ha? Huwag lang naman yun at masungit sa labas, pero mabait naman yun. Ay nako, kahit na mabait pa siya, kung pinipili niya lang naman yung pinapakitaan niya ng kabaitan niya, wala rin yun. Sungit. Nilipas din yun. Ayaw niya lang kasi talagang masangkot ka pa sa gulo. Baka kasi hindi lang siya makalaban ng maayos gayong alam niyang may taong pwedeng mapahamak. Lalo, wala ka pang karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Eh bakit? Siya ba? Marunong na ba siyang makipaglaban? Lalaki siya, Geraldine. Saka, nag-i-ensayo siya para sa muling paghaharap nila ni Harimundon. Kung ako naman yung tatanungin mo, kaya ko naman yung sarili ko kasi nga aswang ako at kaya kong pagalingin ang sarili ko. Kaya sana naiintindihan mo kung bakit ganun sa'yo si Tantan. Eh hindi naman ako magiging pabigat sa inyo eh. Lalaban ako. Magdadala ako ng mga pangontra. Tsaka sa dami natin, sigurado naman akong mahihirapan pa rin yung hari mo doon na yun. Kahit na gaano pa siya kalakas. Muntikan na nga siya mamatay nung nakaraan eh, kung hindi lang siya tumakas. Ikaw, depende sa'yo. Sabi mo nga, mahal mo naman yan. Eh ang tanong, papayagan ka ba ng mama mo? Eh, yun lang. Nang makabalik kami sa sala, naabutan naming nag-uusap na sina Jonathan at Mang Ruben. Nagsasalita si Mang Ruben habang patango-tango naman si Jonathan sa kanya. Marahil ay nagkasundo na sila sa gagawing pagbibigay ng babala sa mga taga-baryo. Kaya naman bago pa sumapit ang dilim, nagawa naming ipatawag ang mga taga-baryo at sabihin sa kanila ang plano. Sumang-ayon naman sila dahil alam nilang yon ang mas makakabuti. Wala naman kasi silang magagawa kung ipagsasawalang bahala lang nila ang mga patayang nagaganap sa baryo. Lalo pat mga bata pa ang sangkot. Sa loob lang ng 1 linggo, 4 na bata na kaagad ang napapatay ng hari mo doon. Kailangang sama-sama tayo para hindi tayo madaling malapitan ng aswang na yon. Anumang oras ay aatake na siya sa atin. Kaya dapat tayo mag-ingat. Eh ano kaya kung dumito na muna kayo? Mas ligtas dito dahil matibay ang bahay. At isa pa, malaki to at kakasya tayong lahat. Sa bahay na lang ho kami. Okay naman po kami dun eh. Pasensya na po kayo kay Tantan. Ano ka ba? Mas ligtas tayo rito dahil marami tayo. May bata dito, Jonalyn. Kapag nandito tayo, maaari siya malagay sa panganib. Baka nakakalimutan mong ikaw talaga yung pakay na aswang. Pero di ba mas maigi nga yun? Mas makasisiguro tayong ligtas siya dahil nandito tayo para promotekta sa kanya. Pero hindi niya alam yung tungkol sa pagkatao mo. Ano pang pinagbubulungan niyo dyan, Ate Ganda at Kuya Tantan? Huy, Rafa, halika nga dito. Huwag ka makisali sa usapan ng may usapan. Tama ang ate mo, Rafa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal ang makinig sa usapan ng iba? Sorry na po. Eh, ba talaga kapag marami kayo sa isang bahay, ano? Nakakatuwa. Lalo na kapag may makulit na bata. Nana. Big boy na po ako. Kaya ko na po makipaglaban sa mga aswang. Natahimik kaming lahat nang marinig ang sinabi ni Rafa. Buong akala kasi namin na itago namin mula sa kanya ang sikreto ni Jonalyn at ang pamimiktima ng aswang sa baryo. Matalino naman kasi talaga ang kapatid ko. At kahit natatahi-tahimik lang siya minsan, nagfo-focus talaga siya sa pakikinig sa usapan. Kahit na pinagsasabihan na siya ni Mama. Hindi mo pa kaya, anak. Kung yung ate mo nga ayaw kong payagan na sumama kina Kuya Jonathan mo. Ikaw pa kaya na 12 anyos pa lang. Tsaka sa lusog mong yan, siguradong tiba-tiba yung hari mo dun, no? Hayaan mo, Rafa. Kapag nasa tamang edad ka na, pwede ka na magpaturo kay Kuya Tantan mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sa ngayon, babantayan mo muna sina Mama at Ate Geraldine mo saka si Nana Olga, ha? Plano nila noon na sundan kung saan ulit nang bibiktima ang hari mo doon. Kaya nga lang, sumapit ang 11:00 ng gabi at habang natutulog na ang iba naming kasama, saka naman may mabigat na bagay na bumagsak sa bubungan. Nasa sala kasi kaming lahat noon para masiguradong makikita namin ang isa't isa at walang mapapahamak. Si Mang Ruben, Jonathan,
Jonalyn at ako na lang ang gising ng mga oras na yon. Pero agad ding nagising ang iba nang marinig ang kalabog sa bubong. Nandiyan na siya. Magsiyanda kayo! Ilang beses pang kumalampag ang bubong noon na para bang gusto na yung sirain ng aswang. Napapasigaw at napapaiyak na si Rafa dahil sa takot ng mga oras na yon. Habang si Mama naman, niyayakap siya at inaalo. Inihanda ni Jonathan ang kampilan niya, habang ang buntot pagi naman ang hawak ni Mang Ruben. Ako naman, walis tingting sa kabinalatang bawang. Nagsimula na rin noong magbago ng anyo si Jonalyn, kaya tinakpan na lang ni Mama ang mga mata ni Rafa para hindi ito matakot. Tara sa labas. Baka madamay sila Ate Olga kapag hinayaan nating wasakin ang aswang na yun ang bubog ng bahay. Geraldine, anak! Lalakad na sana ako para sumunod kina Mang Ruben, nang bigla naman akong tinawag ni Mama. Nangungusap ang mga mata niya at may bahid yun ng pag-aalala. Akala ko pipigilan niya ako na tumulong, pero hindi pala. Mag-iingat ka, anak, ha? Huwag kang hihiwalay sa kanila. At hanggat maaari, huwag mong hahayaang makalapit sa iyo ang aswang. Opo, Ma. Mag-iingat po ako. O sige na, samahan mo na sila. Ninitian ko lang nun si Mama saka lumakad na palabas ng bahay. Pagdating ko naman sa labas, hinahamon na ni Jonathan ang hari mo doon na nooy nasa bubungan pa rin ang bahay namin. Tumawa pa ito ng malakas saka bumaling sa amin. Ang lakas talaga ng loob ninyong labanin ako, ano? Ngayon, subukan natin ang tapang ninyong lahat. Tumalon siya papunta sa amin at halos mayanig niya kinatatayuan namin. Hindi ko alam kung ramdam din ba yun ni na Mama dahil sobrang lakas talaga ng pagkakatapak niya sa lupa. Nakakahindik kang nakangisi niyang itsura at may bahid pa nga ng dugo sa kanyang bibig. Mukhang sariwa pa yon kaya naman kaagad na pumitik si Jonathan. Walang yaka! Sino naman biniktima mo? Ang kapal ng abog mong pumunta dito na may bahid pa ng dugo yung bibig mo! Ano? Ipinangangalandakan mo sa amin yung pagkaaswang mo? Oo! Sino bang hindi magmamalaki kung meron kang ganito kalakas na kapangyarihan? Ibig sabihin lang nun, magiging pagkain ko lang kayo mamaya. Mga hangal! Hindi katulad ang isa dyan. Nakamit niya na nga ang kapangyarihan higit sa mga tao. Pero mas pinili niya pa rin ang maging kaysa nila. Patunay lang yun na hindi magiging katulad mo yung kapatid ko! Hindi ko naman talaga siya magiging katulad dahil isa siyang malaking tanga. Pero huwag kang mag-alala, Jonalyn. Dahil bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kapag namatay ang kapatid mo, siguro naman wala ka ng ibang rason para hindi tanggapin ang pag-anib sa akin. Yun ang inaakala mo. Kahit ano pang sabihin mo, tanda, hindi ako aanib sa kagaya mong halangang bituka. Talaga ba? Pues, tapusin na lang natin to. Mga walang iya, tikman nyo ngayon ang pagbabalik ko! Akala ko noon, si Jonathan ang susuguri niya. Ngunit bigla na lang siyang bumaling sa akin at mabilis akong dinaluhong. Tila natuod ako sa kinatatayuan ko at hindi agad ako nakagalaw. Mabuti na lamang at mabilis na nakakilo si Jonathan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang kampilan mula sa kaluban nito. Saka iniharang ang sarili niya sa pagitan namin ng aswang. Agad na napaatras si Tatang Lucio dahil nakaabang na sa kanya ang talim ng kampilan. At dahil mahaba nga yun ay masasaksak talaga siya. Aba, mabilis ka bata. Ano kaya kung gawin na lang din kitang katulad ko? Para dalawa na kayo ng kapatid mo na magiging alagad ko. O diba, mas masaya yun? Nangangarap ka yata ng gising. Kahit ano pang isipin mo dyan, hindi kami papayag magisunod-sunuran, lalo na sa mga katulad mong halimaw. Aba, ang tapang mo talaga, iho. Pero hindi bale, makikiyempuhan din kita. At kapag nangyari yun, maghanda ka ng maging alipones ko. Kita mo na, Geraldine. Yan ba yung reaksyon na handang makipaglaban? Sa nakikita ko, naduduwag kang harapin yung kalaban. Paano kung hindi na lang kaagad ako kumilos? Siguro, warak na yung tiyan mo at kinakain na ng aswang yung laman loob mo. Sorry na. Pasensya na. Sorry, pasensya.
Kamuntikan ka na mamatay. Pero yan lang yung sasabihin mo? Yan lang yung reaksyon mo? Magpapakamatay ka na ba? Sabihin mo lang para hindi ko na iharang yung sarili ko kapag inatake ka niya ulit. Hindi, Jonathan. Ayoko pang mamatay. Kaya nga tatagan mo yung loob mo. Huwag ka lalamya-lamya dahil aswang yung kalaban natin dito. At hindi ang ordinaryong aswang lang. Isa ang hari mo dun. Na nagmula pa sa kadatuhan. Kaya hindi biro ang lakas niyan. Lalo pa ngayon, marami na siyang mga batang na biktima. O ano? LQ na kayo kagad. Abay, gusto niyo bang maupo na lang ako rito at panoorin at pagbabagayan yung dalawa? Ay, naku. Yan ang hirap sa inyo eh. Damdamin ang pinapairal ninyo. Kahit na nakikipaglaban kayo. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka nakaranas ng ganyan. Ang lungkot siguro ng buhay mo, ano? Bakit? Wala bang nagkakagusto sa'yo? Baka naman natatakot sila sa'yo. Dahil sa kang halimaw! Marahil ay may natumbok si Mang Ruben sa mga sinabi niya. Kaya biglang naging mabalasik ang matandang aswang. Galit na galit itong umangil saka biglang dinaluhong si Mang Ruben. Tila hindi naman natinag si Mang Ruben at pangising-ngisi pa habang hinihintay na makalapit sa kanya ang aswang. Umamba ito ng kalmot. Pero imbis na si Mang Ruben ang puntiryahin, ibinaling yun ng aswang kay Jonathan. Mabilis namang nakailag si Jonathan, subalit dahil mahahaba ang matutulis nitong kuko, nadaplisan pa rin siya dito sa tiyan. Kung minamalas ka nga naman, hayop ka talaga, aswang ka. Ako pa talaga na pagdiskitaan mo. Mababayad ka. Buisit ka talagang kutong lupa ka. Babaliin ko talaga yung kampilang mo kapag nahawakan ko yan. Ganun pala. Eto pa, tanggapin mo to, tanda. Kagaya nga ng sinabi ni Jonalyn, muling inundayan ng saksak ni Jonathan ang aswang gamit ang kanyang mahabang pilak na kampilan. Paulit-ulit hanggang sa makatama siya rito. At nang magawa na nga niya, mas ibinaon niya pa ito sa kaagad na hinugot. Sa tagiliran na tamaan ng aswang, kaya naman ang binunot na ni Jonathan ang kampilan, agad na sumirit ang dugo mula roon. Mga walagya kayo. Sinagalit ko talaga ako. Akala ko ba malakas ka kasi mga bata yung binibiktima mo? Bakit nagawa para kita sugatan? Wala ka pala eh. Hanggang sasat ka lang. Subuko ka na lang, Lucio. Maya-maya lang. Darating na ang mga taga-baryo para sunugin ka. Ihintayin mo pa bang mangyari yon, ha? At sino ang tinakot mo, ha? Ako? Nagkakamali ka yata, amigo. Bago pa sila makarating dito, bantay na kayong lahat. At kapag natapos na ako sa inyo, iisa-isahin ko rin ang mga mahal niyo sa buhay na naiwan sa loob ng bahay na yan. Walang iya ka, Tatang Lucio! Wala ka talaga kasing sama! Huwag na huwag mong madamay-damay yung pamilya ko dahil labas na sila dito! Aba, iha, baka nakakalimutan mong aswang ako. Wala akong pinipili. Kakainin ko lahat ng maibigan at magustuhan ko. Kaya kung ako sa'yo, magsimula ka ng magdasal sa Diyos mo. Baka sakaling ipadala pa niya sa'yo ang isa sa mga anghel niya para iligtas ka. Kaya siguro itinakwil ka na sa impyerno dahil mas masahol ka pa sa demonyo. Pero pababalikin ka namin sa lugar ko saan ka talaga nababagay! Ah! Ibinato ko sa kanya ang mga bawang na binalatan ko kanina. Sunod-sunod yon hanggang sa maubos ang laman ng bulsa ko. Tumatawa lang si Tatang Lucio na para bang inaasar ako dahil sa hina ng sandata ko. Pero hindi niya naramdaman ang pagpuslit ni Jonalyn sa likuran niya. Kaya muli na naman siya nitong nasaksak sa likod gamit ang mga kuko nito. Salitan sa pagsaksak ang dalawang kamay ni Jonalyn. Sunod-sunod din yon, kaya naman halos hindi na makagulapay ang hari mo doon dahil sa mga sugat na kanyang natamo. Mga buwisan talaga kayo! Akala niyo ba, susuko ako ng ganun lang kadali? Manood kayo! Mas lalo pang lumaki ang malaki ng katawan ng aswang. Umangil ito ng napakalakas. Parang pilit niyang pinapahilom ang mga sugat niya. Kahit hindi na yun maabot ng dila niya. Pero dahil nasa mga sugat niya ang focus niya, hindi niya napansin si Mang Ruben. Hinampas siya nito ng buntot pagi kung saan naroon ang kanyang mga sugat. At pagkatapos noon ay dumukot si Mang Ruben ng asin mula sa bulsa niya at isinabo yon sa sugat ng aswang. Agad na! Walang iya!
Buisit ka, Albulayo ka! Buwisit akong buwisit. O ito pa! Muling isinaboy ng albularyo ang asin. At ng mga oras na yon, sa mukha ng aswang yun tumama. Paniguradong mahapdi yun dahil napasukan din ng asin pati na ang mga mata niya. Nang bumaling naman ako kay Jonathan, nakita kong inaalalayan na siya ni Jonalyn. Dinala siya nito sa gilid, saka nagsimulang pahira ng laway ang mga sugat nito sa tiyan. Umampat na ang dugo nun, at kita ko rin kung paano ito mabilis na maghilom. Maraming salamat, Jonalyn. At ngayon nang hilom na yung sugat ko, tapusin na natin yung aswang na yan. Geraldine! Dahil naroon kina Jonathan ang pansin ko, hindi ko nakitang papalapit na pala ang aswang sa akin. Kahit na nakapikit ito ay para bang alam nito kung saan pupunta. Pero bago pa man niya ako maabot, agad ko nang iniamba ang walis tingting na hawak ko. At nang makalapit na siya sa akin, walang habas ko yung pinaghahampas sa kanya. Nagkabali-bali na ang ibang tingting nun, pero hindi ko inakala na nagawa ko pa rin masugatan ng aswang gamit lang ang walis tingting na yon. At habang iniinda niya ang mga sugat na dulot noon, saka naman siya muling inundaya ni Jonalyn ng kalmot. Dahilan upang tuluyan siyang mapaluhod sa lupa. Tapusin na natin to, halimaw. Ito sa'yo! Mabilis at walang awang itinarak ni Jonathan ng pilak na kampilan sa likod ng aswang. At nang diinan niya yon, tumagos pa yon papunta sa dibdib ng aswang. Napasukan ng dugo ang aswang at tuluyan na nga siyang sumadsad sa lupa. Hirap na hirap siyang ibinubuka ang kanyang bibig, pero wala nang tinig ang lumalabas doon. Sinakyan naman siya ni Jonalyn sa likod at hinawakan sa panga at tuktok ng ulo. Inikot niya yon, dahilan upang tuluyang malagutan ng hininga ang hari mo doon. Sabay-sabay kaming napasalampak sa lupa habang hinihintay na sumapit ang umaga. Wala kaming imikan dahil para bang naubos na ang lakas namin dahil sa nangyaring labanan. Noon ko lang din naramdaman ang takot. Nangangatog ang mga tuhod ko sa isiping nakalapit sa akin ng halimaw at nagawa ko pa itong masugatan. Marahil ay naramdaman din noon ni na mama na tapos na ang labanan. Kaya naman agad silang lumabas ng bahay. Dinaluhan ako ni mama at niyakap at parang isang kandila akong nauupos sa mga bisig niya. Napaiyak na lang ako sa isiping muntik na akong mapatay ng aswang. Tama na, anak. Tama. Tapos na. Okay na ang lahat. Wala nang manggugulo sa atin. Matatahimik na ulit ang baryong to. Maraming salamat sa inyo. Kumusta naman kayong dalawang magkapatid? Parang hindi naman kayo nasugatan. Ang titibay niyo talaga. Dahil ho yun sa laway ni Jonalyn, Nana Olga. Nakakadiri man hong isipin. Pero yun talaga yung nagpabilis ng paghilom ng mga sugat namin. Abay, mabuti pala kung ganon. Siya, papasok na muna ulit ako para makapagpainit ako ng tubig. At nang makainom naman kayo ng kape. Alam kong pagod na pagod kayo. Salamat, ate. Ang galing nyo naman po. Nagawa niyong patayin ang aswang. Paglaki ko, gusto ko rin maging katulad nyo. Astig yun. Talaga ba? Gusto mo makipaglaban sa aswang? Oo naman po. Siguradong maraming babae magkakagusto sa akin dahil magiging isa akong hero. Baka imbis na magkagusto sila sa iyo, matakot sila. Alam mo namang nakakatakot yung mga aswang, di ba? Kaya nga kapag nalaman nila pumapatay ka ng aswang, matatakot sila kasi ibig sabihin lang nun, magiging lapitin ka rin ng aswang. Ha? Parang hindi ko po na-gets, Kuya Tantan. Ang gulo po. Ang sabi ko, pumasok ka na sa loob at mahamog na. Ang haba nung sinabi mo eh. Hindi naman yun. Ang ibig sabihin ni Kuya Tantan mo, masyado ka raw gwapo para maging manunugis ng aswang. Manunugis? Oo, manunugis. Sila yung tumutugis sa mga aswang para patayin. Yun pala ang tawag sa kanila? Natatawang napatango na lang si Jonalyn sa kapatid ko. Saka ginulo ang buhok nito. Si mama naman, nagpaalam na papasok muna sa bahay para tulungan si Nana Olga sa pagtimpla ng kape. Maya-maya pa, lumabas na rin sila dala ang mga tasang umuusok pa ang laman. Isa-isa nila yung inabot sa amin, saka muling naupo sa tabi namin. Nakasalampak lang kaming lahat sa lupa. At tila ba hindi alintana ang alikabok na kakapit sa mga damit namin.
Umihip na ang panggabing hangin noon at tumaplos yun sa balat ko. Makakahinga na ako ng maluwag. Dahil sa wakas, wala nang gagambala sa amin. Ano nang plano niyo pagkatapos nito? Hihintayin lang naming sumikat ang araw para maupos na ang katawan ng Harimonton na yan. Pagkatapos, saka ko nagagawa ng paraan ang pagkaaswang ni Jonalyn. Hindi ba't kontrolado mo naman ang sarili mo, iha? Ba't hindi mo nalang gamitin yung pagkaaswang mo para mapas lang ang mga aswang na nais gumambala muli sa baryo natin? Ako na bahala doon, Nana Olga. Kailangan po talagang mawala yung pagkaaswang ni Jonalyn. Hanggat kaya niya pangontrolin yun. Baka kasi dumating yung araw na hindi niya na makilala kahit yung sarili niya. At magsimula siya na maging agresibo. Tama si Jonathan ate. Ang aswang ay aswang pa rin. Kahit pa sabihing mabait ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan niya lang kaya magtimpi nang hindi kumakain ng tao. Kung ganun mainam na ngang alisin na lang yan, ano? Nang makaiwas na rin tayo sa posibleng kapahamakan na pwedeng mangyari kapag nawalan ng kontrol si Jonalyn sa sarili niya. Ilang oras pa kaming naghintay bago tuluyang sumikat ang araw. At bumaha ang liwanag nito sa buong paligid. Unti-unti ngang naupos ang katawan ng aswang hanggang sa maging abo na lang ito. Pagkatapos nun ay inipon nila ang abo nito sa kainilibing. Saka naman umuwi sina Jonathan at Jonalyn kasama si Mang Ruben. Ako naman, nagpaiwan na sa bahay dahil lupaypay na talaga ang katawan ko. Doon na nga rin ako sa sala nakatulog dahil hindi ko na nagawa pang makapagpunas at magpalit ng damit. Hindi ko alam kung gaano kahaba ba akong nakatulog noon. At nagising na lang ako sa mga tawanan. Mumukat-mukat akong bumangon at ang unang nasilayan ng mga mata ko ay isang hindi pamilyar na muka. Teka, sino ka? Bakit ka nandito sa bahay namin? Ako to, Jonalyn. Jonalyn? Bakit ka naging kuba? Ano nangyari sa magandang hugis ng katawan mo? Tsaka, bakit naging ganyan yung balat mo? Ikaw baka niloloko mo ko Siya po talaga yan ate. Nawala na po kasi ang pagkaswang niya. Kaya siya bumalik sa dati niyang anyo. Ano? Iyan yung dati mong anyo? Oo, Geraldine. Kaya rin di ako pinapayagan ni Tantan na lumabas-labas. Kasi nga, baka magtanong yung mga tao kung sino ako. Tapos biglang naglaho yung pangit ng kubay nilang kababaryo. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya pero hindi ka naman pangit Maganda ka pa rin naman. Yun nga lang, hindi ka na kasing puti ng labanos, saka naging kuba ka na nga Pero alam ko namang ikaw pa rin naman yan, si Jonalyn yung mabait kong kaibigan. Teka, sandali. Huwag ka namang umiyak. May sinabi ba akong nakasama sa loob mo? Wala to. Naiiyak lang ako kasi akala ko hindi na ako makakatagpo ng mga taong katulad nyo na walang pakialam sa panlabas na kaanyuan. Nabigla na lamang ako nang bigla niya akong yakapin. Ako naman, niyakap din siya pabalik. At maya-maya pa, dumating si Jonathan at hinatak ang kapatid niya. Agad niya itong itinago sa likuran niya at salubong ang mga kilay na tumingin sa akin. Ikaw talagang babae ka. Masama ng ugali mo, no? Inayak mo tong kapatid ko. Ha? Ayos ka Namimintang ka nang hindi mo man lang alam yung nangyari? Ganyan na ba talaga ako kasama sa paningin mo? Sama kasi ng ugali mo Di ikaw nang mabait. Kesa naman sa'yo ang sama ng mukha mo. Kayong dalawa talaga, para kayong mga bata. Hayaan na lang po natin sila ate ganda. Nag-e-LQ lang ang mga yan Oo nga Hindi na rin ako magtataka kung sila rin yung magkakatuluyan sa huli. Asa! Huwag na lang, no? Ano raw, Rafa? Nabiniyata ako. Ako nga rin po ate ganti. Rinig ko kasing sabi nila, asawa na lang no? Tapos sabay pa talaga sila. Oy, ikaw talaga Rafa Kabata-bata mo pa, ang dami mo talagang alam. Ay nako, hindi na yata matatapos yung mga bangayan yung yan. Halina kayo at nang makakain na tayo. Lumipas ang mga araw na para kaming aso't pusa ni Jonathan. Hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. At ako naman, 6 na buwan pa ang pinalipas bago siya sagutin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.